PNP and the AFP will not be hampered. Last na po, pwede ba malaman kung ano yung mga indications na nagsabing... We're not at liberty to discuss. Alright, Thank thank you. you. Sir, Rafi Santos po ng ABS-CBN. Sir, there are 3 identified persons who were killed and 1 unidentified. Is it safe to say that the unidentified person may be the foreign element that you are talking about? We cannot say so right now. The mere fact that she is unidentified does not lead us to conclude anything before she is properly identified. No. Even speculation, we cannot do that. No. We'll have to identify her first, then backtrack. Second follow-up lang, sir. Does this incident also have the footprints of the previous incidents in Cebu, which were also bombed a church? Do they have the same elements present, sir? I'll leave that to General Bronner to answer, and General Peralta. So right now we are still conducting the investigation, but we see some similarities, no? Just some similarities. We don't want to conclude yet whether those who did the bombings in Jolo are the same people who also did the bombings here in Marawi City. But again, because I mentioned about the recent gains that we had against terrorist groups, not just in Basilan, but also in Maguindanao and Lanao del Sur. We are trying to see if these are all linked together. Thank you. Thank you, sir. Secretary, magandang hapon po. Carlo Mateo po sa DCWB. Secretary, dahil sa pangyayari pong ito, dapat bang mabahala yung publiko? Lalong-lalo na ngayon dito sa Metro Manila dahil ngayon mga tao nasa mall na, nasa mga pasyalan, mga ganyan. Hindi po dapat ikabahala ng ating mga kababayan dahil nakita niyo, nasa amin po ang responsibilidad na pangalagaan ang kanilang kaligtasan sa mga ganitong insidente. At mismo na po ang Pangulo ang nanguna na atasan ang kinaukulang mga ehensya upang agresibong marisolba itong insidente na to at upang hindi po maulit ito. Katulad po ng sinabi ni General Peralta, hindi lang po buong Mindanao, pati sa NCRPO nag-heightened alert na po sila. Kaya po, ibigay ko po kay General Peralta upang maibahagi po niya sa atin po kung ano ang extent ng preparasyon po na ginagawa ng PNP at ng AFP din po. Kaninang umaga po ay personal nating tinawagan yung Regional Director ng National Capital Regional Police Office, si Major General Nartates, para nga po ay magpatupad ng mga kaukulang heightened measures dito sa buong Metro Manila. Kasama na rito yung pagdadagdag natin ng mga police patrols, pag-enhance ng ating intelligence monitoring activities, at pakikipag-ugnayan doon sa mga Muslim community na ating mga kapatid, no? Makipag-usap sa kanila at sa iba pa pong grupo para magkaroon tayo ng mas holistic na countermeasures dito sa NCRPO. At ngayon po ay nag-create po kami ng Special Investigation Task Group para mag-focus dito sa nangyaring insidente na ito. No? Pinangungunahan ito ng ating Regional Director ng BARM, si Police Brigadier General Alan Nobleza. Personal din natin siyang tinawagan. Pati yung lahat ng Regional Directors ng Police Regional Offices ng Mindanao. Dinirekta namin sila na i-enhance lahat ng crime prevention activities, pati yung intelligence operations natin. Then, inatasan din natin sila na makipag-ugnayan sa AFP, no? At sa ngayon ay yung ating explosives and ordnance units ay makikipag-coordinate sa AFP counterparts. We will compare notes para makita natin kung ano-anong insidente ang in the past ay may similarity at nang sa ganon magkaroon tayo ng leads kung sino mang grupo ang gumawa nitong insidente na ito.
Sa AFP naman po, bukas ay pupunta po ako sa Marawi mismo para tignan po yung sitwasyon natin doon. Magkakaroon po kami ng command conference with all the commanders, the AFP commanders as well as the PNP commanders on the ground para pag-usapan po namin yung mga actions na gagawin namin. Nang sa gayon ay unang-una, matukoy natin kung sino itong mga grupo, those who are responsible, and to go after them. We have to go after them. And pangalawa, kung paano natin maprotektahan ang mga komunidad, hindi lamang po sa Marawi City, pati na rin po sa MSU, yung mga estudyante doon ay natatakot na. So dapat ay ma-assure namin sila na hindi na po maulit ito, na maging na magpatuloy yung edukasyon nila, no. So lahat po ng tulong na kailangan natin ay of course we will try to gather all the information that we can get, not just from our intelligence units but also from the communities, dahil marami na pong dumarating na mga information, mga leads, no. Marami na pong nagte-text sa amin, mga kasamahan natin dun sa Marawi City, pati na rin po yung mga ibang mga intelligence assets natin. So yun po yung mga gagawin natin in the next days. Maraming salamat po. Val Gonzalez po, TGRH. Prior to this incident this morning, meron ho bang natatanggap na intelligence report ang AFP or PNP na maaaring mayroong grupo na nagbabalak na gumawa ho ng ganitong klase ho ng pag-atake? Hindi po namin masasagot ng diretsahan yung tanong. Suffice it to state po na tuloy-tuloy po ang mga operations na nangyayari sa Mindanao sa pag-neutralize ng iba't iba pang grupo, no? Hindi po kami pwedeng mag-divulge ng any operational information hanggat matapos po ang investigasyon at resolution ng insidente. And I'll also take this opportunity na kaya po tayo nandito sa OCD, hindi lang po ang seguridad ng area ang ating pinangangalagaan, ngunit ang wellness ng mga tao, ang moral and safety and security on a physical sense, service provision, service continuity sa mga affected areas. Kaya po tayo nakipag-usap kay Governor Adjong kanina at sa mga opisyalis ng Surigao del Sur. At pupunta rin po doon ang mga OCD regional directors na kasama po na makipagpulong po sa kanila bukas, kasi importante din po ang civil defense interventions dito po sa mga situation na ganito. At nandito po si Undersecretary Cahipe kanina ng DSWD at ang kasama natin sa DOH upang sa ganon, hindi lang po ang medical needs, kung hindi ang mental wellness needs ng mga pamilya na nabiktima at yung iba pang kailangan ng psychological intervention sa area kasi napakalaking shocking event po ito, no? So ginagampanan po namin ang holistic approach upang maserbisyohan ng community at hindi lang po pangalagaan ng kaligtasan po nila. Sir, gano'n pa ba kalakas or karami itong Mauti Group? Hindi ba sila humina? After ba ng Marawi Siege, lumakas ba sila ulit yung grupo nila? Nakapag-recruit ba sila ulit? And do you consider this as the bloodiest attack sa Lanao del Sur or sa buong Mindanao after ng Marawi Siege? Yung Mauti ISIS group after the Marawi Siege ay talagang humina na sila, no? Nung ako po ay brigade commander dito sa Marawi, halos mga 50 na lang sila. At dun po sa mga operations na ginawa natin right after the Marawi Siege, nahuli po na neutralize natin, napatay po natin si Abu Dar, yung the last remaining original commander of the Mauti ISIS. And just recently, ito namang si Abu Zacarias, no, yung sumunod na leader after Abu Dar ay namatay naman ngayong taon na ito. So mahinang-mahina na sila, no? But of course,
they are still capable. Konti na lang sila, but they are still capable of doing terroristic attacks, just like what happened today. No? At naniniwala kami na yung leads na nakuha namin so far ay, malaking porsyento na ang tinutukoy nila na grupo itong Maute ISIS. But we are really, we want to make sure kung sino talaga yung nag-perpetrate nitong terroristic attack na ito so that we can run after them. Do you consider, sir, this as the bloodiest attack after ng Marawi siege sa Mindanao? Maraming mga, yung holo bombing, after nagkaroon ng mga series of bombings doon sa Hulo after the Marawi siege. At halos ganun din. Kung ano yung nakita natin dito, ganun din yung nangyari noon sa yung Hulo bombing sa Catholic Church doon. Sir, habol lang. May CCTV ba dun sa MSU? Kung saan nangyari yung pagsabog? Mukhang wala, according to General Peralta. But there are other sources of video evidence that perhaps the PNP can gather while it's continuing its investigation. Sa ngayon, yung report ng ating line units ay wala naman nabanggit na may CCTV doon sa loob mismo ng gymnasium, no? But dinirect din natin yung mga commanders na tingnan yung mga daan malapit doon sa pinangyarihan. Kasi part yun ng ongoing investigation natin. Tingnan kung may mga CCTV along the routes at i-review yung mga CCTV footages at baka may makita tayong leads doon. Pero sir, yung PNP, meron bang nakausap ng testigo na nakakita kung sino yung naglagay ng IED doon sa... So far wala pa, no? Part pa ng investigation natin, no? Pati mga cellphones ay titingnan natin yan, no? Yung nung event of victims, titingnan natin. Sir, is there any recommendation ng additional troops sa Marawi? And secondly, yung recommendation ng suspension ng carrying ng firearms, permit to carry firearms outside the residence. Sa ngayon, wala pa tayong direktiba na magdagdag ng mga military troops dun sa area ng Marawi and Lanao del Sur. Pag-uusapan pa ito bukas dun sa command conference natin. No? We will assess the situation on the ground, not just in Marawi City, not just in Lanao del Sur, but the entire situation in Mindanao. So kailangan kabuuan yung titignan natin yung security situation. For the PNP, we have enough forces there. There is no need to augment, no? At nakipagtulungan naman tayo, close coordination sa AFP at pati sa local chief executives. So far, there is no need to augment. Yung suspension ng permit to carry firearms ay siguro pag-uusapan pa natin ulit yan. Didetermine natin kung there will be a need. No? We will attend also the conference to be presided by the Chief of Staff tomorrow. Madagdagan ko lang, tuloy-tuloy din ang operations ng National Task Force on Disbandment of Private Armed Groups, no? At ang pagkakalap ng loose firearms depende sa local government unit, katulad ng Arise program sa Basilan. At iba't ibang pang mga lalawigan, may task yung balik-baril program ay tuloy-tuloy pa rin. So, aside from a determination by the PNP whether they need to suspend the effectivity of permits to carry firearms, the efforts against the proliferation of loose firearms in all throughout the Philippines is still ongoing. Hi, sir. Good afternoon. Sir, are we expecting President Bongbong Marcos to visit Marawi in the coming days? Or would you recommend the President to visit? Sa situation ngayon. We will assess the situation now and we will report to the President the facts as we see it, and then the President shall make a determination.
That will also depend after the visit of Gerald Bronner and the senior Philippine National Police officials. Then we can get the facts straight. Then the President will make a determination. Sir, sir. This week is Mindanao Peace Week, sir. Do you think the bombing is a message? They're trying to send a message with this attack, sir, in MSC. All these theories are working theories. However, we cannot identify which plausible theory is the most evidence-based, no? So we'll let the PNP and the AFP conduct the investigation in as free a manner as possible, so that the ultimate intent here is to bring the perpetrators to justice and to prevent a reoccurrence of the same, not only in Mindanao but elsewhere. Sir, last question. Pahabol lang po. Bukod po rin sa binabanggit na 6mm mortar, na 60mm mortar, fragmentation. Meron pa ho bang nakita kung anong triggering device ang ginamit dito? So far, yun pala yung nakita na fragments. Anong cancer yung bomb signature? May nakuha na po ba? Yan, tinitingnan natin sa mga signature ng iba't ibang grupo ng mga terorista doon sa Mindanao. Sir, last na po sa PNP. Sir, kailan mag-start yung heightened alert sa Metro Manila? And in-expect po natin na dadaming checkpoints sa mga kalsada? Kanina kagad, ng pagtawag natin sa RDNCRPO at saka sa mga artist ng PROs, kanina mga 9 a.m. Natawagan natin sila. Yeah, we will expect more checkpoints, especially in Mindanao. Last question na po. In that regard, no, marami tayong nakikita sa social media na pag merong mga tao na sinisita ng ating mga traffic enforcement officers at law enforcement officers ay medyo masama ang reaksyon. Nananawagan po kaming lahat na para po sa kaligtasan ng lahat, sumunod lang po sa mga utos ng law enforcement officers dahil hindi naman po kagustuhan nilang na manita. Kung hindi, ito po ay para sa kaligtasan ng lahat. Kaya hinihimok po namin ang kooperasyon ng madla upang mapangalagaan po ang kaligtasan po ng lahat. Last na lang ho. Sa tingin ho ba ninyo mayroon ho itong epekto doon sa comprehensive amnesty program na iniaalok ho ng kasalukuyang gobyerno? Sa tingin ko walang epekto ito sa comprehensive amnesty program. Epekto. Tuloy-tuloy po ang comprehensive amnesty program at pagka ito ay ni-ratify ng ating Kongreso, Senado at Lower House, ito po yung magiging epektibo. At tuloy-tuloy na po itong ipapaganap ng ating pamahalaan. Maraming salamat po at dyan na po nagtatapos ang ating press conference at